He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. That will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, 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 oh.
Good morning po sa ating lahat at sa mga nanonood sa kanilang tahanan. Welcome to High Praise Worship Celebration. Maraming salamat po sa panonood. Tayo po ay magsimula na. Call to Worship, isang panibagong simulain para sa atin. Ang araw ng pagsamba na puno ng pag-ibig mula sa ating Diyos. Kagaya ng naranasan ng mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa atin. Nawa ang Espiritu ng Diyos ay laging sumainyo. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At Lord, salamat dahil pinili mo kami, Panginoon, at inalagaan, Panginoon. At salamat din, Lord, dahil sa tuwing may pagsubok, Lord, meron kami malalapitan, Panginoon. At alam namin, Lord, na hindi mo kami pinababayaan. And Lord, sa umagang ito ay ito po ang aming itataas at papupurihan, Panginoon. We offer you this day, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church. Sa umagang ito ay patuloy po natin awitan at pasalamatan ang ating Panginoon. Let's
Salamat, Lord God, kasi pinili mo kami, inalagaan at patuloy na inaalagaan. Salamat, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ginawa mo para sa amin at patuloy niyo pong ginagawa at patuloy na gagawin para sa amin, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na tanging sa pangalan mo lamang, Lord God, pangalan mo lamang, Panginoon, yung karapat-dapat na pasalamatan at papulihan, Lord. Sabi nga, Panginoon, yours is the kingdom, yours is the glory, and yours is the name above all names. And this morning, Lord, we continue to call unto your name because your name is a beautiful name. Your name is a wonderful name, and it is really powerful, O God. Marami pong nangyayari sa paligid namin, Panginoon. And yet, we hold on to you, Lord God, kasi alam namin na mas makapangyarihan ka kaysa sa lahat ng nangyayari sa paligid namin. You have control over everything, Panginoon. And we will continue to sing and to worship only your name. Listen, church. You were the word. You were the words of beginning. Born with God, the Lord Most High.
want to give thanks sa napakaganda mong pangalan, for your wonderful name and for your powerful name. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning everyone. Have a blessed Sunday. So ngayon po muli, dadako po tayo sa ating pagbibigay na kung saan ito po ay kalooban ng Panginoon, and this is the will of God para ibigay po natin ang ating mga kaloob sa Kanya despite a pandemic, no, ay marapat lang na ibigay po natin yung narapat para sa Panginoon. Amen. So huwag tayo manghinayang na hindi natin ibigay para sa Kanya sapagkat it will multiply. Ano man tiyatanim po natin sa Panginoon, 100% po. And magmumultiply po yun. Amen. At pinangako po niya yun sa Malakay chapter 3 verse 10 na bubuksan niya po yung mga durungawan ng langit at ibubuhos niya yung masaganang pagpapala sa buhay ng bawat po sa atin. Amen. So let us pray. Father God in heaven, thanks so much, O God, for this wonderful day, Panginoon, O God. Tuloy, Panginoon, na nagkaloob mo sa buhay ng bawat po sa atin. Lord, thank you so much, O God. Natuloy nga, Panginoon, na lagi mo kami pinagpapala, O God. Salamat, O God, sa covering mo, Panginoon, O God. Salamat sa good health, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Thank you so much, O God, sapagkat ikaw ang aming great provider, Panginoon. Ikaw ang aming shield, Panginoon, O God. Thank you so much, O God. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon, O God. Lord, thank you so much, O God. Muli, patuloy mo, O God, i-prosper, O God, ang bawat kaloob ng iyong mga anak, O God, ang mga tithing offering, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, it will multiply, Panginoon, in the name of Jesus, O Lord God. Pagpalain mo, O God, ang bawat trabaho, Panginoon, ang bawat mga negosyo, Panginoon God, continue to prosper them, O God. Salamat, O Panginoon God, at hayaan mo, Panginoon, patuloy mo ibalik sa kanila, Panginoon, na siksik, diglig at nag-uumapaw na biyaya, Panginoon God, ang bawat kaloob ng iyong mga anak, O God. Lord, maraming salamat, O God, sapagkat laging nariyan ka, O God. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, sapagkat ang pangako mo sa amin, O God, ikaw ay laging nasa amin, O God, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, O God. Lord, thank you so much, O God. We give back all the glory, all the praise to God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome ho sa ating High Praise Worship Service. Sabi mo sa iyong katabing welcome at doon sa kabila, God bless you. Ngayong umaga pong ito ay tunay na ito yung araw ng pagsamba sa ating Panginoon at ito po ay itinatabi natin, binibigyan natin ng pansin, binibigyan natin ng kahalagahan at ito po ay espesyal na araw sapagkat ito po ay araw ng pagsamba. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka lamang manood, doon sa kabila tayo ay patuloy na sumamba. Tunay na napakadakila, napakamahabagin ang ating Panginoon. Sa mga nagdaang panahon, araw, ay patuloy niya tayong binibigyan ng proteksyon at pangangalaga. At hindi lang yon, kagalingan sa bawat isa po sa atin. No? Meron po may mga nagkaroon po ng karamdaman sa atin, ngunit ito'y pinagagaling ng ating Panginoon. Nagkaroon po ng tinatawag na problema sa nakaraang linggo, sinusubaybayan tayo ng ating Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. Tunay na buhay ang ating Diyos sa bawat isa po sa atin, no? Gayon po ay huling linggo ng Agosto. Sa susunod na linggo po ay Setyembre na. Berna, kaya sabi mo sa katabi mong Merry Christmas, no? Pasko na po at ito po pagpasok ko ng tayo mga Pilipino, nandun yung excitement natin.
At ito po ay isang espesyal na okasyon sa atin, lalong-lalo na pagdating ng Kapaskuhan. Marami tayong hinahanda, marami tayong iniisip. At ano man ang mangyari, ito man ay pandemic, tayo po ay naghahanda pagdating ng Kapaskuhan upang pasalamatan ang ating Panginoon. Tunay na hindi niya tayo pinababayaan. No? Isang paalala lang po sa bawat po sa atin, bukas Lunes ay yung ating regular once a month prayer meeting upang paalalahanan po tayo sa kahalagahan po ng panalangin at nagpapatuloy po tayo sa panalangin para sa ating Panginoon, kahilingan natin, pasasalamat natin at marami pa hong iba. Ito po ay patuloy na ginagawa sa atin ng ating Panginoon at patuloy niya tayong ginagabayan. At sa pamagitan ng panalangin, tayo patuloy na sumasamba. Mga kapatid, mga kaibigan, ngayong umagang pong ito ay unless meron hong message sa akin si Tita Carol para sa announcement po, ay meron po akong ipapakilala sa inyo na isang character po sa banal na kasulatan. Hindi ho siya nababanggit ng madalas sa banal na kasulatan, pero nabanggit ho siya ng ating Panginoon. Ito po si Sheba, o yung queen ng Sheba. Hindi ho nakalagay yung pangalan dito, pero siya ho yung reyna ng Sheba, no? So, ang title po ng message natin ngayong umagang ito is, What did Queen of Sheba say? Ano ang sinabi ng reyna ng Queen of Sheba? No? Bakit siya nasa Bible? Bakit siya inilagay doon? Kaya kung kasama niyo po at alam kong nandyan po, katabi niyo, hawak niyo ang inyong banal na kasulatan, samahan niyo po ako, buksan niyo po ang inyong Bible sa 1 King, Unang Hari, chapter 10, verses 1 to 13. 1 King o Unang Hari, chapter 10, verses 1 to 13. No? Buksan niyo po ito at isa-isahin po natin kung anong nilalaman po nito at pag-aralan po natin at tignan po natin kung anong makukuha po natin patungkol dito sa mensaheng ito. Ang title po ng message natin, What did Queen of Sheba say? Anong sinabi ng Queen of Sheba? Kung buksan po niyo yung Bible sa 1 King chapter 10 verse 1 to 13, sandali po tayo manalangin. Let us pray. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na iyong ginawa. Tunay Panginoon na dakila at banal at patuloy mo kaming inaalagaan, patuloy mo kaming pinapatnubayan, patuloy mo kaming ginagabayan. Nawa Panginoon ay sa umagang ito ay ikaw magsalita sa amin. Ang iyong mensahe, Panginoon, ay magsisilbing kalakasan sa bawat isa sa amin, lalo higit sa nararamdaman namin sa maghapon o sa buong linggo. Tunay, Panginoon, ikaw nagpapalakas sa amin. Salamat po, Panginoon. At nawa ang aming matututuhan, aming magsisilbing pagkain espiritual ay magagamit namin sa pang-araw-araw. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hayaan niyo mag-umpisa po ako sa isang istorya. Isang araw daw dalawang magkaibigan ang nag-yaya. Dahil katatapos lang din ng lockdown, ay excited na sila na lumabas. Sa haba ng lockdown, meron silang na-miss na gawain. Ano po yun? Yung po yung tinatawag na mountain climbing. Bakit po sila ng bundok? Ito yung sports nila at nagkayayaan sila na akyatin ng isang bundok na naakyat na nila. Upang magkaroon ng tinatawag na siguro ma-refresh sila. So dumating yung panahon na inakyat nila yung bundok na yon at pagod na pagod sila sa pag-akyat ng bundok na yon at of course nagtayo sila ng tent, nagtayo sila ng makakainan nila at nagtayo sila ng tinatawag na pahingahan nila. At nung pagdating ng gabi sa pagod nila ay maaga silang natulog. Pumasok sila sa kanilang tent at pagpasok nila sa kanilang tent ay hindi na sila kapagkwentuhan. Natulog kagad sila. Bandang alas 12 ng gabi, nagising yung isang kaibigan niya. At pagkagising, ang sabi niya ay, wow! Ang ganda ng kalangitan. Ang daming bituin. Ginising niya yung kaibigan niya. Oh. Brad, tignan mo ang ganda ng kalangitan. Ang dami-daming bituin. Ano ang masasabi mo? Nagising yung kaibigan, nakita yung maraming bituin. At tinanong niya uli, anong masasabi mo sa dami ng bituin niyan? Meron bang gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Sumagot yung kaibigan, oo, merong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Ano yun? May nagnakaw ng tent natin. Kaya nakikita natin yung bituin. Namangha yung isa dahil nakita niya yung mga bituin at yung isa naman ay sinabi niya ay may nagnakaw ng tent kaya nakikita yung bituin.
Karamihan po sa atin, may mga pagkakataon po sa atin na meron tayong tinatawag na tayo ay namamangha. May nangyayari po sa buhay natin na tayo nagugulat. Nagugulat tayo dahil sa perhaps na nagdaang sa pandemic na ito, ay nakita pa rin natin na wala hong namamayat sa atin. Namamangha tayo sapagkat sa dami-dami ng pangyayari sa buhay natin ay mayroon pa rin tayong tinatawag na provisions. Meron tayong hanap buhay, nakikita mo sa pagkainan natin, maraming pagkain, o kaya naman may hanap buhay tayo. Higit sa lahat ay meron tayong tinatawag na kalakasan. Nakakamangha po ito na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung naramdama, yung reyna ng Sheba. Namangha siya nung siya pumunta doon sa kaharian ni Haring Solomon. Kapanahonan po ito ni Haring Solomon. At sa kanyang pagkamangha ay meron siyang sinabi. Ito po yung ating titignan. Kung anong sinabi niya at bakit niya sinabi ito sa kanyang pagkamangha. Bakit ito importante ito? Kasi kung inyong mapapansin, ito'y nangyari sa lumang tipan. Bagamat ito'y nangyari sa lumang tipan, isa ito sa binanggit ng ating Panginoon sa bagong tipan nung siya'y merong ministeryo dito sa lupa. Buksan nyo yung Bible nyo sa Matthew chapter 12 verse 42. Ganito po ang sinasabi. Ang sabi doon is, sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. There is what you call a very significant thing that had happened during the time of Solomon, and one person have witnessed that one. Yun po yung Queen Sheba. Ni-record sa banal na kasulatan yung kanyang pagkamangha. At sabi ng ating Panginoon, nung siya'y nagmi-ministeryo sa lupa, na mas higit pa ang nadiskubre nyo ngayon kesa din na-discover ni Queen of Sheba sapagkat ako yung inyong nasa harapan. He have quoted what had happened doon sa kapanahonan ni Haring Solomon nung nakita siya nung reyna ng Sheba. Ibalik po natin ang ating Bible doon sa 1 King chapter 10 verses 1 to 10. Buksan niyo uli doon at titignan po natin yung nilalaman po nito. Ano nga ba itong sinabi yung reyna ng Sheba? What did the Queen of Sheba say? O anong ginawa nung reyna ng Sheba nung nakita niya si Haring Solomon? O ano yung natuklasan niya? At bakit siya namangha na gano'n na lamang na parang napanganga yung kanyang panga nung nakita niya si Haring Solomon? Ano yung nadiskubre niya? Hindi siya nanahimik. Hindi siya isinantabi, bagkat inirecord sa banal na kasulatan yung kanyang tinatawag na pagkamangha. Tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan na matututuhan natin at inihayag po sa atin. Unang-una, yung tinatawag na the prestige of this king. Yung tinatawag na pagkakakilala sa haring ito. For you to have a background, ano ho ba yung tinatawag na Sheba ngayon? Yung modern Sheba. Ang modern Sheba ngayon ay yung tinatawag na Yemen sa Middle East. So from Yemen to Israel, nag-travel ho siya. Humigit kumulang na 2,000 o mahigit kumulang na 1,200 miles. Nung araw ho, walang eroplano, walang kotse. So pag nag-travel ka, magmula sa yung bayan, magmula sa Yemen hanggang sa Israel, abutin ho ng hindi lang ho linggo, baka umabot ka pa ng buwan dahil ito'y sasakay ka lang sa kabayo. Bukod sa mahabang biyahe, hindi rin ho maiiwasan yung tinatawag na panganib sa buhay. Dahil siya'y reyna, nandun ang mga tao siguro, baka may magalit sa kanya, baka mayroong gusto siyang gawa ng masama, pero hindi inalintana, hindi pinansin nung reyna ng Sheba yung kanyang pagbabiyahe magmula sa Yemen hanggang sa Israel, bagamat ito'y mahaba, bagamat ito'y mapanganib, bagamat ito'y nakakapagod, sapagkat meron siyang gustong madiskubre. Meron siyang gustong malaman kay Haring Solomon.
Tingnan ho natin yung sinasabi sa verse 7. Tumalon muna ho tayo sa verse 7 ng chapter 10 ng unang hari. Ang sabi doon is that, "But I did not believe these things until I came and saw with all my own eyes. Indeed, not even half was told to me in wisdom and wealth. You have far exceeded the report I heard." Nung nakita niya si Haring Solomon, ito yung sinabi niya. Ang sabi niya, nung una hindi ako naniniwala doon sa mga bagay na nadidinig ko. Pero ngayon, nakita ko sa sarili kong mata. Yung aking nababalitaan, yung aking nadidinig, ay wala pa sa kalahati ng aking nadidinig. Meron siyang nadiskubre, meron siyang nalaman, at doon sa kanyang nalaman ay wala pa nga sa kalahati nung kanyang nadidinig. Nung nakita niya si Haring Solomon, yung kanyang kayamanan, yung kanyang kagalingan, yung kanyang ginawang mga palasyo doon sa Israel. At sabi sa verse 6, buksan niyo yung Bible niyo, maganda, basahin niyo sa Tagalog ito. Sabi sa verse 6, "Then she said to the king, it was true report which I heard in my own land about your words and your wisdom." Totoo nga! Totoo nga yung nadidinig ko, sabi niya sa verse 6. Patungkol sa iyong kadunungan, patungkol sa iyong kayamanan, patungkol sa mga nadidinig ko, at higit pa rito ang aking nakita, yung ginawang mga palasyo, yung ginawang mga templo, yung ginawang mga bahay. Ang lalaki! At totoo ngang ang yaman-yaman mo, Haring Solomon. I want you to see this one. Naging interesado po yung reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Hindi siya nanatili doon lamang sa pagka-interesado niya. Bagkus pinuntahan pa niya ito. Bagamat mahaba ang biyahe, mapanganib, pinuntahan niya para siya mismo ang makaranas kung sino nga si Haring Solomon. Anong sinasabi po rito? Ito po isang mensahe para sa atin na kung talagang gusto nating makilala ang ating Panginoon, Jesucristo, na nadidinig natin na nagpapagaling, nadidinig natin nagliligtas, nadidinig natin na gumagawa ng himala, mas maganda ho na tayo mismo ang makaranas, makakita yung kanyang kamahamanghang gawa sa kanyang mga nilalang. Paano yun, pastor? Paano? Ibig sabihin, babiyahe ako? Ibig sabihin, babiyahe ako ng mahaba, kahit mapanganib? Hindi po. Tignan po natin yung hirap at pagod ng reyna ng Sheba. Pagod sa kanyang pagbiyahe, hirap sa kanyang pagbiyahe upang maranasan lamang niya, makita lamang niya si Haring Solomon. Tayo rin ho. Hindi lamang tayo dapat magbasa ng banal na kasulatan, hindi lamang tayo dapat manalangin, hindi lamang dapat tayo makinig ng mensahe, kundi nandun po yung tinatawag na we meditate the Word of God. Uulitin ko po yung kahulugan ng meditations po sa banal na kasulatan. Ang meditations po sa banal na kasulatan, ibig sabihin ay yung parang kambing na hinunguyang paulit-ulit yung damo. Ganun po yung ibig sabihin ng meditations. Paulit-ulit nating binabasa, paulit-ulit nating ninanamnam, paulit-ulit nating binubuksan ang ating puso at pag-iisip, ating tenga, sa sasabihin sa atin ng ating Panginoon para maranasan natin siya. Hindi po biro ang tinatawag na meditations upang lalo natin makilala ang ating Panginoon. Hindi lang sa meditations, pati ho sa panalangin. Alam ko marami sa atin ang nahihirapan pagdating sa panalangin sapagkat ito po'y ginagawa ng sinasadya ng demonyo, ng kalaban, na alam ng kalaban ng demonyo na kapag nagkaroon tayo ng lifestyle of prayer, ay lalo natin makikilala rin ang ating Panginoon. Yung lifestyle na tinatawag na hindi ka mabubuhay kapag wala ito. Hindi ka mabubuhay kapag hindi ka kumakain, hindi ka mabubuhay kapag
and hindi ka naglalakad o hindi ka mabubuhay kapag hindi ka natutulog. Kasama po ito sa lifestyle na hinahanap-hanap para lalo nating makilala ang ating Panginoon. Yung biyahe natin sa buhay, bagamat mahirap, mahaba, yung pagme-meditate ng salita at panalangin para sa ating Panginoon, upang lalo natin siyang makita at maranasan yung kanyang mga biyaya at pagpapala. At nadinig din niya yung tinatawag na karunungan ni Haring Solomon. Tingnan niyo po sa verses 1 to 3. Sinasabi po sa verses 1 to 3 ito: Nabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukan ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Ibig sabihin, inireserba niya yung mahihirap na katanungan na hindi niya masagot nung siya ay nasa Sheba pa. Nung siya nasa bansa. Marami siguro siya na pagtanungan, pero hindi nasagot. Kaya dinala pa niya ito kay Solomon. So verse 2, dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. May mga kamelya na may karga iba't ibang mga pabango, napakaraming ginto at batong hiyas, at nang makaharap niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong, at wala ni isa man ang hindi na ipaliwanag. Na-satisfy po, nagustuhan, naliwanagan yung reyna ng Sheba doon sa mga katugunan ni Haring Solomon. Yung kanyang pagpapagod, yung kanyang biyayang mahaba, yung kanya sigurong walang tulog, ay nagkaroon ng magandang resulta. Ito po yung sermon ni Tito Nato nakarang Huwebes sa ating Vesper, na yung tinatawag na pagtsatsaga. Nagkakaroon ng magandang resulta. Yung pagtsatsaga natin sa meditations ng salita ng Panginoon, yung pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, yung pagtsatsaga natin, na gagawin natin lifestyle, yung panalangin, ay magkakaroon ng magandang bunga, at nagkaroon nga ng magandang bunga doon sa ginawa doon sa reyna ng Sheba. Natugunan ang kanyang mga katanungan. Ganon din po sa atin. Marami tayong katanungan, marami tayong tinatawag na pagdududa, pero doon sa pagbabiyahe natin bilang mananampalataya na when we meditate the Word of God, ay magkakaroon ng katugunan, kasagutan. Kaya sabi mo sa katabi mong, gayahin mo yung reyna ng Sheba. Doon sa kabila, ikaw rin. Sa verse 6 to 7, ganito po ang sinasabi. Kaya sinabi ng hari, totoo nga pala, kaya sinabi niya sa hari, sinabi ni nung reyna sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwala ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayon, nakita ko na ang lahat. Napatunayan kong wala pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita sa akin. The queen came to Solomon because she had problems that her power and wealth could not solve. Si Haring Solomon lamang ang nakapag-solve sa kanilang problema. Same with us. There are problems, there are difficulties that we're having right now in our life. But through the meditations of His Word, through prayers, not only hearing the message, on perhaps pag-join pa rin sa care group, malalaman natin yung katugunan na sinasabi ng ating Panginoon. May mga tradisyon tayo sa buhay, may mga paniniwala tayo sa buhay na paminsan-minsan ay pinangahawakan natin. Pero wala ho doon yung katugunan. Nandun sa ating Panginoon, and we need to let go. Na sometimes sinasarili natin ang problema. Na sometimes nagpupunta tayo sa ibang lugar upang magkaroon lamang ng katugunan nating problema. That sometimes kailangan tuhurin natin yung problema kaysa sa dibdibin natin. Ulitin ko po. Paminsan-minsan, kailangan natin tuhurin ang problema o lumuhod sa ating Panginoon at huwag natin dibdibin. Sabi mo sa katabi mong, tuhurin mo na. Ito isang bagay na nararanasan po natin.
At tignan niyo po to. I want you to observe this one. I want you to see this one. Sa verse 1, ganito ang sinasabi. Doon sa verse 1, ng 1 King chapter 10, verse 1. Ang sabi doon, now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard question. Ulitin ko po, merong sinasabi rito, nasabi nun, now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord. Yung pagsamba ni Haring Solomon sa ating Panginoon. Hindi lamang niya nakita, hindi lamang siya na-impress sa pagiging hari ni Haring Solomon. Hindi lamang siya na-impress doon sa kapangyarihan ni Haring Solomon. Hindi lamang siya na-impress o namangha doon sa kayamanan o sa pagkakilala ni Haring Solomon. Na-impress siya kung paano rin sinasamba ni Haring Solomon ang ating Panginoon. Na-impress siya kung paano niya ito binibigyan ng kahalagahan. Para niyang sinasabi, mayaman siya, pero nandun yung kanyang pagsamba. Maganda ang kanyang ginagawa sa kanyang karya, pero nandun yung kanyang pagsamba. In short, Solomon worshiped God as if his last worship. Nandun yung passion. Nandun yung kahalagahan. Na alam ni Haring Solomon, bagamat say mayaman, bagamat say full of wisdom, alam niya darating ang panahon, ito'y mawawala. Pero yung kanyang pagsamba, yung kanyang relasyon sa ating Panginoon, ay hindi mawawala. Kaya naman sinabi niya, nang sumulat sa Psalms chapter 95 verse 6, sa awit, listen nyo, awit chapter 95 verse 6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Isang uri ng pagsamba, yung tinatawag na pagluhod. Ano po ang naging kaisipan ng reyna ng Sheba? Ganito po ang naging kaisipan. The reason why King Solomon was so rich, have a lot of wisdom, at kilalang kilala siya, is because of his relationship to his God. Ibinalik. Mas pinakita marahil ni Haring Solomon dito kung paano niya sambahin ang ating Panginoon. Ganun din po tayo. Do we have that passion in worshiping our God? Do we have that eagerness? Do we have that seriousness in worshiping our God? Tignan mo nga yung katabi mo, kung talagang kung kanina umaawit siya, nagtataas din ng kamay as if nandun din sa loob lamang ng church. Yun po yung sinasabi. Hindi lang po tayo nanonood sa online, kundi sumasamba tayo kasama ang ating Panginoon. So yung una ho, ito yung pagkakakilala niya kay Haring Solomon, the prestige of this king. Pangalawa, the prosperity of this king. Yung kayamanan itong haring ito. Bakit siya namangha? Ano yung nakita niya pa? Tingnan niyo po ito. I want to see this one. Sa verse 5, pansinin niyo po ito sa verse 5. Ang sabi doon, napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari. Ang mga tirahan sa kanyang mga opisyal, ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inialay niya sa templo, hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Tignan niyo pagkasunod-sunod. Ang unang napansin ng reyna ay yung pagkain. Ang pangalawa niyang napansin ay yung kaayusan ng mga tauhan. Ang pangatlo niyang napansin, yung kasuutan nung nag-aayos. Ang pang-apat niya napansin, yung nagbibigay ng inumin. At pang-apat ay yung tinatawag na hinihahandog ni Haring Solomon doon sa templo. Ano yung una niya napansin? Yung una niya napansin yung pagkain sa pagkainan. Palagay ko, itong reyna ng Sheba ay taga-high praise. Pagkat una niyang napansin yung pagkain. Di kaya may dala rin plastic itong si reyna ng Sheba para meron din siyang pambalot o balutin niyo.
Ito yung una niya pansin. Nakita niya yung tinatawag na provisions. Yung dami ng pagkain. Yung blessings. At yung, nakita niya yung tauhan ni Haring Solomon. Tingnan niyo yung tauhan. Nakalagay doon sa verse of ito. The food on his table, sitting of his servant, the serving of his waiter, and their apparel. Yung uniforme, yung paano gumalaw, yung paano kumilos, kung paano mag-serve, no, tinitignan niya ito lahat. At nakita niya, they are all in order. In short, lahat na nagsiserve kay Haring Solomon ay merong kagalakan, merong excitement, walang nakasimangot. She was so amazed, tuwang-tuwa, at nasa isip marahil nitong reynang ito na kung bakit this servant are all in order and seemingly enjoying what they are doing is because they are all being taken care of ni Haring Solomon. In short, parang sinasabi doon na nandito yung order, nandito yung enjoyment na nagsaserve sapagkat inaalagaan sila ng hari. Mga kapatid, mga kaibigan, the reason why we are enjoying serving our God, our Lord, and the reason why we continue to serve our God even in the midst of pandemic is because patuloy tayong inaalagaan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. The reason why we are doing some mission, even mission work in Santo Tomas, and we are joyfully doing that one because patuloy niya tayong inaalagaan. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Nakakita ito ng Reyna ng Sheba. The blessings, the provisions na ibinibigay ni Haring Solomon doon sa kanyang mga servant. Same with us. We have a lot of provisions. Pagkain, bahay, and in fact, wala akong makita upang hindi tayo maglingkod na may kasiyahan sa ating Panginoon. But sometimes, pinapakain natin yung ating takot. Totoo itong pandemic nito. In fact, marami akong mga kapastoran na makasama ko ang kinuha na ni Lord because of this COVID-19. However, kung totoo itong pandemic nito, mas totoo din ang ating Panginoon. Kung malakas itong pandemic nito, mas malakas ang ating Diyos. Patuloy niya tayong naalagaan, patuloy siya nagbibigay ng provisions. And I want you to see this one. This is very, very important. Nakita na nung Reyna ng Sheba yung devotions ni Haring Solomon sa pagsamba. So verse 5, ito ang sinasabi. The food on his table, sitting of his servant, the service of his waiter, and the apparel of his cupbearer, and his entryway by which he went up to the house of the Lord, there was no more spirit in her. Ang sinasabi po rito, the entryway by which he went up to the house of the Lord. Yung daanan kung saan nagpupunta si Haring Solomon upang sumamba. Ayon sa history o ayon sa mga eksperto, yung daanan na sinasabi, meron sariling daanan si Haring Solomon magmula sa kanyang tahanan diretso sa templo. And almost every day, sumasamba si Haring Solomon at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Solomon was richly blessed because of his abundant worship sa ating Panginoon. Not only of his abundant worship sa ating Panginoon, but also of his abundant offering sa ating Panginoon. And he is doing this one almost every day. Sapagkat doon siya nagdadaan sa kanyang tahanan papunta sa, parang sa atin, sa 4E. Nandun na sa 4E yung ating church, malapit na sa ating tahanan. Walking distance, nilalakad lang ni Haring Solomon at doon siya sumasamba. And if you want to pray in our church, just ask the key to Tita Marisa. Bibigay sa inyo, we can pray
doon sa loob ng church. And I want you to see this one. The blessings na ini-enjoy ni Haring Solomon sa kanyang buhay is because of our God. So 1 King chapter 8 verse 63. Buksan niyo yung Bible, maatras tayo ng konti. So 1 King chapter 8 verse 63. Ganito po ang sinasabi. I want you to see this one. Read this one. And Solomon offered a sacrifice of peace offering, which he offered to the Lord 22,000 bulls. Grabe! 22,000 bulls and 120,000 sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the Lord. That is how generous King Solomon when he worshiped our God. Yun po yung pagbubukas ng templo at araw-araw hindi niya tinitipid ang pagsamba sa ating Panginoon. Kumbaga pag sumamba siya sa ating Panginoon, buhos yung kanyang puso, buhos ang kanyang pag-iisip, buhos ang kanyang kalakasan. Hindi yung tira-tira. Hindi yung tira-tirang kalakasan, hindi yung tira-tirang tinatangi, hindi yung tira-tirang panahon, kundi naglalaan talaga siya ng panahon at ito'y kanyang ibinubuhos. Kaya naman ang pagpapala, ang biyaya, ang kayamanan na binibigay sa kanya ng ating Panginoon ay buhos din. Sa Galatians chapter 6 verse 7, ganito ang sinasabi. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yan din ang kanyang aanihin. Kapag maliit lang ang tinanim natin para sa Panginoon, maliit din aanihin natin. Abay, magtanim na tayo ng malaki. Maglingkod ka na ng malaki. Magsumamba ka na sa Panginoon ng malaki. Pasalamatan natin ang Panginoon ng malaki. Ibigay mo ang iyong buong buhay ng malaki. Kaya naman, nung nakausap niya si Haring Solomon, nagtanong siya, nakita niya yung kayamanan, nakita niya yung biyaya at pagpapala. Ang salitang mas mabanggit ko lang dito ay si yung reyna ng Sheba, si natuliro, na mayagpag yung kanyang paghanga sapagkat nandoon ang kanyang paniniwala na hindi siya pinababayaan ng ating Panginoon. Sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and all His fullness, the world and those who dwell therein. Ang Diyos ang may-ari ng lahat at pwede niyang ibigay ang lahat para sa atin. Ito'y isang bagay na pwede nating i-claim sa ating Panginoon. Ito'y isang bagay. Lord, you own everything. And I believe, Lord God, the richness and the blessings you will provide because I will continue to worship you with all my heart, with all my souls, and with all my strength. Without any hesitations. Sa Psalm chapter 50 verse 12, for the world is mine and all His fullness. Bigay na natin sa Panginoon ang lahat na to. Philippians chapter 4 verse 19. And my God shall supply all your needs according to His richness and glory for Christ Jesus. When our Lord supply our needs, it's not according to our richness. It's not according to the richness of your kapitbahay. It's not according to the richness of your kamag-anak. But it's according to the richness of our God. In everyday life sa ating buhay, ito yung ating tatamasain. Ito yung pinapangako sa atin ng ating Panginoon. Solomon was a man of faith, but the Lord Jesus is the focus of our faith. Siya lamang. Gayahin natin yung reyna ng Sheba. Gayahin natin na siya mismo ang nagdiskubre kung sino itong si Haring Solomon
at siya'y namangha. Ganon din tayo. Diskubrihin natin ang ating Panginoon. We continue to meditate His word, yung kanyang salita. We continue to make prayers as our lifestyle. We continue to learn, encourage ourselves sa magitan ng pag-attend ng care group. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang hinto na attend ng care group. Doon sa kabila, mag-imbita ka pa sa care group. This is what we have. Anong ibig sabihin nito? Queen of Sheba discovered the giver of richness to Solomon. And not only richness of Solomon. Tingnan niyo po to, may pagkakaiba. Na-discovery ng reyna ng Sheba yung nagbibigay ng biyaya at pagpapala kay Haring Solomon. Hindi yung pagpapala lamang. Karamihan sa mga tao, Lord, give me a blessings. Lord, give me a provisions. Ang nakakalimutan nila, yung nagbibigay mismo ng biyaya at pagpapala. We go directly to the giver of the blessings. We go directly to the giver of the richness. We go directly to the one who will answer our prayers. Not only the answered prayers, but the one who answer our prayers. Kaya naman, anong sinabi nung reyna ng Sheba? So verse 7, ito ang sinasabi. Itong sinabi, but I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half was told me. In wisdom and in wealth, you have far exceeded the report I have heard. Once we realize, once we discover, once we know more about our God, hindi lamang yung nadidinig natin sa sermon, hindi lamang nadidinig natin sa pagtuturo, hindi lamang nadidinig natin sa mga patotoo, kundi tayo mismo ang makakadiskubre, malalaman natin kung sino talaga itong ating Panginoon na sinasamba. Mas malaki. Kaya sabi mo sa katabi mo, umpisa mo na yung seriousness ng meditations ng salita ng Panginoon. Doon sa kabila, umpisa mo na rin yung seriousness sa panalangin. Mas malaki, mas malawak ang iyong madidiscovery. Gayahin po natin yung reyna ng Sheba. Hindi lamang siya nanatili sa kanyang nadidinig, hindi lamang siya nanatili doon sa kanyang sinasabi sa kanya ng paligid sa kanya, kundi siya mismo ang gumawa. Siya mismo ang naglakbay. Tayo po'y patuloy na naglalakbay sa ating buhay. Naglalakbay tayo sa ating meditation sa salita ng Panginoon. Naglalakbay tayo sa pagkaroon ng tinatawag na lifestyle of prayer. Yes, may mga hadlang. Yes, may mga istorbo. Iyon ang kalaban. Ayaw ng kalaban na magkaroon tayo ng lifestyle of prayer. Ayaw ng kalaban na magkaroon tayo ng regular meditations ng salita ng Panginoon. Sapagkat alam ng kalaban, kagaya ni Reyna ng Sheba, madidiscover natin na masigit pa pala ang ating nadidinig. Gagawa at mararanasan natin ang ating Panginoon. So, this is what you have seen. The prestige of this king, the prosperity of this king, and then lastly, the presence of this king. Nagulat siya. Ang kahangahangang ginawa ni Haring Solomon. Masigit pa pala yung kayamanan, masigit pa pala yung karunungan, masigit pa pala yung kamanghamanghang kaharian ni Haring Solomon. At ito'y nadiskubre niya personally sa kanyang buhay. A personal approach sa kanyang buhay. Same with us. We personally approach our God through meditations of His Word. We personally approach our God through our prayers. We personally approach our God through service. We personally approach our God in worship. We personally approach our God in every detail of our life, and we will discover more sa ating Panginoon. Gayahin natin si Reyna ng Sheba. Siya mismo
ang nagpunta. Siya mismo nakarealize, siya mismo ang nakakita, siya mismo ang nakaranas. Same with us. Kagaya ng sinabi uli ni Hari, ng Reyna ng Sheba. But I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half was told me. In wisdom and wealth, you have far exceeded the report I heard. Ang dami pang sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Madami pang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Madami pang katanungan na tutugunin sa atin ng ating Panginoon. Madami pang kalakasan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi ito mauubos. Sapagkat napakalawak, napakalaki ng ating Panginoon. And sometimes, and someday, we will say, walang kaparis ang ating Diyos. Babanggitin natin to sa ating buhay. Walang kaparis ang ating Diyos. Sapagkat sa oras ng aking kahinaan, siya nagbigay sa akin ng kalakasan. Sa oras na aking karamdaman, siya ay nagpagaling sa akin. Sa oras na aking pangangailangan, hindi niya ako iniwanan. Kagaya ni yung Reyna ng Sheba. Siya ay namangha, nagulat, natuliro sa nadiskubre niya kay Haring Solomon. Same with us. As we approach our God in our own personal way, tayo pa ay mamamangha. Handa ka na bang mamangha? Gawin mo ang ginawa yung Reyna ng Sheba. Approach God in your own personal way, and God will let you see and experience na mas malaki pa ang ibibigay sa iyo, mas malaki pa ang tatanggapin mo. Prepare yourself as you discover more about our Lord Jesus Christ. But you need to take that journey. Kagaya ng Reyna ng Sheba, you have taken that journey. Same with you. Take that journey, and I believe God will be with you. Let's bow down our heads and let us pray. O Lord God, our Heavenly Father, salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, katulad kami ng Reyna ng Sheba. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng gutom at uhaw, kagaya ng Reyna ng Sheba. Upang lalo ka namin madiskubre, lalo namin malaman, Panginoon, ang napakagandang plano mo sa bawat isa amin. Kahit ito'y kapanahon ng pandemic, kahit ito'y kapanahon ng karamdaman, kahit nanganganib ang buhay ng Reyna ng Sheba, kahit mahaba ang kanyang lakbayin, ngunit gusto niyang makita at malaman mismo kung sino si Haring Solomon. Ganon din kami, Panginoon. Yes, Lord, we have heard a lot of things patungkol sa iyo, Panginoon. But right now, O God, we want to commit ourselves unto you, that we will continue to discover more about your revelations unto us. We will continue to discover more about your love, your grace, and your mercy. We will continue to discover more, O God, of your great plan for each one of us. We will continue to discover, O God, on how you will continue to bless us and continue to give us favor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Marami pagkakataon sa buhay natin na marami tayong pinagkakaabalahan. Abala tayo sa pag-aasikaso sa ating pamilya, abala tayo sa paglilinis ng bahay, abala tayo sa paglalaba, abala tayo sa paghahanap buhay. Abala rin tayo sa pangangalaga sa ating sarili at abala tayo sa marami pang bagay. Ngunit ito'y ginagamit ng ating kalaban upang lalong hindi natin madiskubre, malaman ang kahayagan ng ating Panginoon sa bawat isa atin. Ito'y ginagamit ng kalaban, itong kaabalahan nito upang hindi natin malaman yung plano sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang kaabalahan, kundi paminsan-minsan yung tinatawag na panghihina sa pang-araw-araw natin. Ngayong umagang ito, ilapit natin sa ating Panginoon. Nabigyan natin ng panahon, ukol na panahon, ang panalangin at higit sa lahat, ang meditations ng salita ng ating Panginoon. Lagyan natin to ng panahon upang lalo nating madiskubre ang ating Panginoon habang tayo naglalakbay, at huwag tayong paggamit sa ginagamit ng kalaban
upang lalo tayo maging abala sa ating buhay. Tayo sandaling manalangin. Aming Panginoon, na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapatawad, at higit sa lahat, punong-puno ng katiyagaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat nag-iiba, Panginoon, ang aming mga priority sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, Ikaw ang hinuhuli namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat nakakalimutan ka namin, Panginoon, dahil sa aming kaabalahan sa aming buhay. Nakakalimutan namin, Panginoon, at nagiging secondary ka lamang, Panginoon, sa aming buhay. Lord, forgive us. Sabi mo nga, Panginoon, that we need to love you with all our heart, with all our mind, with all our spirit, and with all our strength and soul. Lord, forgive us. But right now, O Lord God, we want to dedicate ourselves unto you. Naunahin muna namin, Panginoon, na Ikaw ang gawin namin priority sa aming buhay. Paggising pa lang namin sa umaga, Panginoon, nandun na yung aming panalangin, nandun na, Panginoon, ang pagme-meditate na yung salita. Ikaw, Panginoon, ang inuuna namin. Inuuna namin, Panginoon, sa aming paglalaba. Inuuna namin, Panginoon, sa bawat gawain namin sa buhay na kami habang gumagawa sa aming bahay, habang kami ay nagiging abala, nananalangin kami, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Panginoon, habang kami nanalangin sa aming mga gawain, itinatalaga rin namin, Panginoon, aming mga problema sa buhay. Kinakausap ka namin, Panginoon, sa aming mga dinadalang kabigatan. Sinasabi namin, Panginoon, at inihayag namin sa iyong galing sa aming puso ang aming nararamdaman, mga problema. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito at patuloy mong pinapaalala na anuman ang aming ginagawa. Unahin namin, Panginoon, ang lifestyle of prayer upang patuloy ka namin kinakausap habang kami nagmamaneho, naghahanap buhay, habang kami naka-online sa aming mga opisina. Ang lahat ng aming gawain ay binibigyan namin ng priority kung ano yung gusto mo, Panginoon, upang patuloy namin magawa ang iyong sinasabi sa bawat isa sa amin. Panginoon, itong pandemic na ito, napupuno ng takot ang tao. Nawa, Panginoon, punuin namin ng pananampalataya ang aming sarili. Pakainin namin, Panginoon, ang aming pananampalataya kesa ang aming takot. Tunay, Panginoon, salamat at hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kami iniingatan. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Sa gitna ng pandemic, Panginoon, lalo mo kami pinapakain, lalo mo kami hinahawakan, lalo mo kami pinapagaling, lalo mo kami binibigyan ng kasiguruhan. At nararamdaman namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay. Sa iyong pag-iingat, sa iyo, Panginoon, na biyaya at pagpapala na patuloy namin natatanggap. Lord, in Jesus' name, dumating nawa yung panahon na kami magkakasama-samang sumasamba, nananalangin, nagtatawanan, nagkakaroon, Panginoon, ng sama-samang fellowship sa loob ng iglesia, Panginoon. Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang nagsasalita sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Alam namin, Panginoon, sa mga darating na panahon at malapit na ang aming pagsasama-sama ay magkakaroon na ng katugunan. Magkakaroon ng kasiyahan na tunay na kagalakan na makita namin ang mga kapatiran. Salamat po, Panginoon, at pinibigyan mo kami ng wisdom and knowledge sa bawat gawain namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa bawat sa amin. Panginoon, patuloy namin inalapit ang aming pamilya, aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo sila ingatan, patnubayan at gabayan. Nilalapit din namin, Panginoon, ang aming mga pangarap, aming mga plano sa buhay. Lord, in Jesus' name, Lord, you have promised to us that you will continue to prosper us and you have a wonderful plan for us, O God. And we claim that one in Jesus' name, yung wonderful plan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang nagpaparamdam sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming kahinaan, patuloy kang binubuhat. Salamat po, Panginoon, sa aming pagdududa, patuloy kang tumutugon. At salamat din po, Panginoon, sa iyong katsiyagaan sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. Alam namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay, ikaw ay kasama namin. Alam namin, Panginoon, sa pang-araw namin
hakbangin sa aming buhay, Panginoon, patuloy mo kami iniingatan. Alam namin, Panginoon, ikaw ay kasama namin at mas makapangyarihan ka sa mundong ito na aming nakikita at nararamdaman, sapagkat you have already defeated our enemy, O God. Tinalo mo na, and we are already victorious in every aspect of our life. Lord, salamat po sapagkat ikaw ay buhay. Salamat po, Panginoon, patuloy mo kami iningatan. At salamat po, Panginoon, tutugunin mo aming panalangin sapagkat hinihiling namin to sa pangalan ng iyong anak na makapangyarihan sa lahat, na si Jesu Kristo. Amen and amen. And now, the Lord bless you and keeps you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.